Mahirap ang buhay. Iyon ang unti-unting natutunan ni Bien. Para sa iba, para siyang nabubuhay na parang hawak sa patalim. Pero para sa kanya, hindi. Alam niyang marami ang huhusga. Marami ang magsasabing mali ang mga desisyon niya. Ngunit sa sarili niyang paningin, ito lang ang tanging tama. 20 years old si Bien, taga Quezon City. Mayroon siyang anak, si Lara. 2 taong gulang. 18 taong gulang pa lang siya nang mabuntis ng dating nobyo. At pagkatapos noon, iniwan na lang sila na parang walang nangyari. Ang pamilya ni Bien ay nangangalakal. Kapos na ang kita. Hindi sapat para sa sarili. Lalo na para sa isang batang kailangan buhayin. Isang araw, may baklang lumapit sa kanya at nag-alok ng trabaho sa isang bar. Hindi na siya inosente para hindi maintindihan kung anong klaseng trabaho yun. Habang nagbibihis sila sa loob ng dressing room, may isang babaeng tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. "Mahirap dito," sabi nito. "Sayang ka pa. Maganda ka. Mas okay sana kung nag-aaral ka na lang." Napayuko si Bien. Pilit na inaayos ang suot niya. "First time mo ba?" Tanong pa ng babae. "Opo." Mahinang sagot niya. May isang baklang tumawa. "Pupusta ako. Iiyak to mamaya." Sabi nito, kampanteng-kampante. "Hoy!" Saway pa ng isa. "Lakas ng loob lang ha. Para sa anak mo yan." Tahimik lang si Bien. Alam niya, kung hindi niya gagawin ito, wala silang kakainin ng anak niya kinabukasan. Unang gabi pa lang niya, agad na siyang isinabak. "Galingan mo." Paalala ni Mama Lira. "Engineer yan, si Sir Jem. Malaki magbigay yan kapag nagustuhan ka." Napangiti ito at pabirong dagdag. "May anak ka na diba? Hindi naman mabubuo yan kung hindi mo ginalingan noon." Isang pilit ng ngiti lang ang naisagot ni Bien. Sa totoo lang, wala siyang kagustuhang naroon. Pero wala rin siyang ibang mapuntahan. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at wala siyang alam na ibang pagkakakitaan. Pinasok siya sa isang kwarto. Tahimik. Wala pang customer. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi mapakali. Gusto niyang tumayo at lumabas. Pero alam niyang hindi pwede. Huminga siya ng malalim. Kung hindi lang sana. Kung hindi lang siya nagpabuntis. Kung hindi lang siya iniwan. Hindi sana siya naroon. Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking mukhang nasa 50 ang pumasok. Maayos ang suot. Diretso ang tindig. "Hi," sabi nito. Mahinaw ng boses. "I'm Engineer Jam." Agad na tumayo si Bien. Malinis tignan ng lalaki. At halatang may kaya. "Anong pangalan mo?" "Bien po." Sagot niya. Mahina ngunit malinaw. Sinipat siya ng lalaki. Mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat ang bawat galaw. "Ilang taon ka na?" Tanong pa nito. 20 po. Sagot ni Bien. May halong hiya sa tinig. Pinapasok ni Sir Jem si Bien sa banyo at pinaligo. Habang umaagos ang tubig, hindi napigilan ni Bien ang mahinang pag-iyak. Tahimik lang. Ayaw niyang marinig ng kahit sino. Pero paglabas niya, kahit pilit niyang pinapatigas ang loob, bukas pa rin sa mukha niyang bigat ng nararamdaman. Pinahiga siya ni Sir Jem sa kama at marahang hinalikan sa labi. Ilang segundo lang lumipas nang bigla itong lumayo at nagsimulang magbihis. Kinabahan si Bien. May mali ba? Pumasok agad sa isip niya. May nagawa ba ako? "Sir," maingat niyang tanong. "Bakit po kayo nagbibihis?" Ramdam niya ang kaba. Baka magreklamo ito. Baka iyon ang huling gabi niya roon. Tingin ko, may naong sagot ni Jem. "Di ka pa handa." Agad umiling si Bien. "Handa po ako." Pilit niyang sabi, kahit hindi sigurado ang boses. Ngumiti si Jem. Hindi nanunumbat. "Hindi kita pipilitin." Akala ni Bien ay aalis na ito. Pero sa halip, kinuha ni Jem ang mga damit na hinubad niya kanina at inabot sa kanya. "Sumama ka sa akin." Aya nito. Hindi na nagtanong si Bien. Nagbihis siya at sumunod. Lumabas sila ng hotel at dumiretso sa isang tahimik na restaurant. Habang kumakain, napatingin si Bien sa mesa. Hindi niya alam ang pangalan ng mga pagkain nasa harap niya. "Anong trabaho mo bago ka napunta roon?" Tanong ni Jem habang hinihiwa ang pagkain. "Wala po." Sagot ni Bien. "Tumutulong lang ako sa magulang ko sa pangangalakal. Kaso, nabuntis po ko at iniwan kami ng ex ko."
Hindi sapat ang kinikita namin para sa anak ko. Bahagyang nanginginig ang boses niya, pero pinilit niyang tapusin ang sinabi. Hindi agad nagsalita si Jem. Sa halip, nagkwento ito kung paano siya naging engineer, kung paano wala siyang asawa o anak, at kung paanong ilang beses na rin siyang nabigo sa relasyon. 50 na ako, sabi ni Jem, bahagyang tumawa. At minsan, hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Napangiti si Bien, may halong pait. Buti pa kayo, sagot niya. Problema niyo kung paano gagamitin ang pera. Kami, hindi namin alam kung saan kukuha. Tinanong ba kita? Sabi ni Jem. Bakit hindi ka nag-aral? Hindi kaya ng magulang ko. Sagot ni Bien, diretso. Hindi kaya. Balik ni Jem. O hindi sinubukang kayanin. Napaisip si Bien. Tahimik siyang tumingin sa mesa. Paulit-ulit sa isip ang tanong. Pagkatapos ng hapunan, bumalik sila sa hotel. Iba ng pakiramdam ni Bien. Mas panatag, mas kalmado. Nakahiga sila sa kama habang nanonood ng pelikula. Maya-maya, naramdaman niyang marahang haplos ng kamay ni Jem. Nagkatinginan sila. Isang halik ang sinundan ng isa pa. At doon na tuluyang may nangyari sa kanila. Mula noon, naging regular na customer ni Bien sa Sir Jem. Sa bar, madalas siyang tuksuhin ng mga kasama. Grabe, swerte mo ah. Sabi ng isa, exclusive ka kay Sir Jem. Anong ginawa mong giling? Tanong pa ng isa, nakangiti. Bakit parang gustong-gusto ka niya? Wala namang sinabi si Bien sa mga kasama niya. Hindi rin niya alam kung anong isasagot. Ang alam lang niya, may namamagitan sa kanila ni Sir Jem. At marahil, iyon ang sapat na paliwanag. Baka nga swerte lang. Baka minsan, may pagkakataong dumadapo ang swerte at bigla nitong binabago ang direksyon ng buhay. Halos isang buwan pa lang mula nang maging malapit sila ni Jem. Pero ramdam na ni Bien na parang may binabalak itong mas malaki. Isang gabi, nasa hotel sila. Katatapos lang nilang magpahinga nang magsalita si Jem. Tila pinag-isipan ang sasabihin. Gusto mo bang tumira sa bahay ko? Alok nito. Napahinto si Bien sa pagbibihis at napatingin sa kanya. Gulat ang muka. Bakit po? Tanong niya. Halos pabulong. Para... Sagot ni Jem, kalmado. Lahat ng bayad sa'yo. Sa'yo na lang. Di mo na kailangang magtrabaho roon. Magandang alok yun. Alam ni Bien. Pero agad na pumasok sa isip niyang anak niya. Parang nabasa ni Jem ang iniisip niya. Isama mong anak mo. Dagdag nito. May lugar kayo doon. Hindi na nagtagal ang pag-aalinlangan ni Bien. Kilala na niya si Jem. Maayos, hindi marahas, at consistent sa mga pinapakita nito. Kaya tumango siya. Hindi nag-aksaya ng oras si Jem. Pinakuha nito ang mga gamit ni Bien at dinala sila sa isang bahay. Malinis, tahimik, at malayo sa gulo ng lugar na nakasanayan niya. Walang nagiinuman sa kanto, walang tambak na basura, at walang sigawan tuwing gabi. Hibutin mo muna, sabi ni Jem. Hindi maitago ni Bien ang pagkamangha. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakapasok sa ganitong bahay. May sariling kwarto ang anak niya. May pagkain sa mesa. May katahimikan. Ma, dito na tayo? Tanong ng bata. Oo, sagot ni Bien. May ngiting puno ng luha. Dito muna. Sa unang gabi niya sa bahay ni Jem, ramdam niya ang pagiging malapit nila. Higit sa nakasanayan. Akala niya, simula na iyon ang mas maayos sa buhay. Akala niya, iyon na. Pero nagkamali siya. Isang araw, habang nasa trabaho si Jem, may dumating na babae sa bahay. Hindi pa man nagpapakilala, mataas na agad ang boses nito. Sino ka? Sigaw ng babae. Anong ginagawa mo dito sa bahay ng kapatid ko? Nagulat si Bien. Ako po, umalis ka na dito. Putol ng babae. Baka mamaya nakawin mo pang magamit ng kapatid ko. Nanlaki ang mata ni Bien. Sa bigat ng mga salitang binato sa kanya, wala na siyang nagawa kundi umalis. Kasamang anak niya. Dalang kaunting gamit at ang biglang pagkawasak ng inaakala niyang tahanan. Hindi nagtagal, sinundo siya ni Jem. Umiiyak si Bien habang yakap ang anak. Wala akong balak na gamitin ka. Hikbi niya. Hindi rin ako magnanakaw. Bumalik ka na. Mahinaong sabi ni Jem.
Kinausap ko ng ate ko. Nagbalik sila sa bahay. Saglit na naging tahimik ang lahat. Hanggang sa bumalik din ang kapatid ni Jem. Sama pa rin ang tingin. Jem, mandiin nitong sabi. Ano ka ba? Bakit naman yung pulubing yan ang pinatira mo sa bahay mo? Kung gusto mo ng kasama, nandito pamangkin mo ah. Ate Lucy, mariing sabi ni Jem. Ngayon lang narinig ni Bien ang ganoong tigas sa boses niya. Bahay ko to. Pera ko to. At ako ang masusunod kung sino ang gusto kong makasama. At patirahin dito. Napatigil si Bien. Doon lang niya nakita si Jem na galit. At dahil pa sa kanya, kumirot ang dibdib niya. Gusto niyang umiyak. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi iyon ang lugar. At hindi iyon ang oras. Jem, mahina niyang sabi. Kung ito ang dahilan ng gulo niyo, uwi na lang ako. Hindi pa mo siya tapos magsalita. Sumingit na si Lucy. Kaano-ano mo ba yan? Matalim nitong tanong. Perahan ka lang yan eh. Sayang lang pinaghirapan mo. Doon tuluyang sumabog si Jem. Papakasalan ko siya. Sigaw niya. Para wala na kayong masabi. Nanlaki ang mata ni Bien. At ano bang problema mo? Dugtong pa ni Jem. Kung sa kanya ko gastusin ng pera ko, bakit ako iniintindi mo? Bakit hindi ang anak mo? Hindi ba't pinatawag pa yun sa barangay dahil nagwala sa school? Lasing pa. Imbis na akong sermonan mo, ayusin mo muna ang sarili mong pamilya. Natahimik ang paligid. Walang naisagot si Lucy. Tinapos ni Jem ang usapan. At sa kabila ng lahat, nanatili si Bien sa bahay. Lumipas ang mga araw at gabi-gabi silang magkasama. Hindi inasahan ni Bien na may plano pala si Jem. Isang planong hindi siya tinakasan. Isang buwan ang lumipas at doon niya nalaman na buntis siya. Ngunit hindi tulad ng dati, hindi siya iniwan. Mahal kita, sabi ni Jem. Hawak ang kamay niya. Hindi ka nag-iisa. Ipinaglaban siya ni Jem sa pamilya nito. Pati ang panganay niyang anak ay sinusustentuhan niya. Walang reklamo, walang sumbat. Marami ang nagsasabi na tatay na raw ang turing sa kanya ni Jem dahil sa agwat ng edad. 30 years ang pagitan nila, ngunit wala iyon kay Bien. Sa mga panahong muntik na siyang bumagsak, si Jem ang sumalo. Kung katawan man niyang naging puhunan noon para mabuhay, hindi niya iyon ikakahiya. Hindi niya iyon ipinagdadamot. Dahil ngayon, may kapalit itong dignidad at direksyon. Pagkatapos niyang manganak, mas lalo siyang inalagaan ni Jem. Unti-unting naging maayos ang buhay niya. Isang gabi, habang magkatabi silang nakahiga sa kwarto, nagtanong si Jem, gusto mo bang mag-aral? Seryoso nitong sabi, bata ka pa, 21 ka lang. Sabi mo, nakaabot ka ng grade 10, di ba? Bakit hindi mo ituloy? Nag-alangan si Bien. Pero paanong mga bata? Sinong mag-aalaga sa kanila? Ngumiti si Jem, pero may diin ang mga salita. Sabi mo dati, hindi ka nakapag-aral dahil mahirap kayo. Ngayon, kaya mo na, pero may dahilan ka pa rin. Napayuko si Bien. Malaki ang agwat natin. Patuloy ni Jem. Bata pang mga anak natin. Kapag nawala ako, ikaw ang maiiwan. Paano sila? Paano ka? Babalik ka ba sa bar? Tumahimik si Bien. Doon niya naintindihan ang punto ni Jem. Gusto kitang matutong tumayo sa sarili mong paa. Sabi nito, kahit mawala ako, kahit maghiwalay tayo, kaya mo ang sarili mo. Doon niya napagtanto ang totoo. Mas gusto ni Jem na turuan siyang mangisda sa sarili niyang bangka, kaysa habang buhay siyang nakasakay sa bangka nito. Kahit huli na, pumasok si Bien sa paaralan. Kinuha ni Jem si Mama upang magbantay sa mga bata habang nasa trabaho ito, para matiyak na may kinabukasan siyang hinahabol, hindi lang inaasahan. Maayos ang naging takbo ng buhay ni Bien. Hindi man madali, pero unti-unti niyang tinapos ang senior high school. Pagkaraan, naglakas loob siyang mag-college. Engineering ang kursong pinili niya, kapareho ng kay Jem. Ayusin mo lang pundasyon. Madalas sabihin ni Jem habang tinuturuan siya. Kapag matibay ang simula, kakayanin mo kahit anong bigat. Si Jem ang naging gabay niya, sa aral, sa disiplina, at sa kumpiyansa sa sarili. Hindi naging ganoon kahirap ang lahat, dahil hindi siya nag-iisa. Hanggang sa araw na makatapos siya ng kolehiyo at humarap sa board exam. Hindi siya pumasa sa unang subok. Ayos lang, sabi ni Jem, hawak ang kamay niya. Hindi sukatan ng talinong unang bagsak. Subok lang yan ng tibay.
Tinanggap yun ni Bien ng walang pait. May darating pa ron na pagkakataon. Iyon ang itinanim ni Jem sa kanya. Ngunit dumating ang balitang hindi nila inaasahan. May sakit si Jem. Cancer. Isa-isang naubos ang naipundar niya sa gamutan at ospital. Hanggang sang natira na lamang ay ang bahay na tinitirhan nila. Hindi bale, sabi ni Jem isang gabi. Pilit ang ngiti. Ang mahalaga, may naipamana ako sa inyo. Ipinamana niya ang bahay sa dalawa nilang anak. Tinuring niyang sariling anak ang panganay ni Bien. Walang pagkakaiba, walang kondisyon. Doon mas lalong naunawaan ni Bien kung gaano siya kaswerte sa lalaking iyon. Sa edad na 65 years old, tuluyan nang iniwan ni Jem ang mundo. Hindi na nito kinayang sakit. Parang gumuwang lahat kay Bien. Si Jem ang naging sandigan niya. Sa bawat hakbang, sa bawat pagbangon. Ngunit sa kabila ng sakit, alam niyang mas pipiliin niyang mamahinga si Jem kaysa araw-araw niya itong makitang naghihirap. Lumipas ang mga taon, 35 years old na si Bien at isa ng ganap na engineer. Sa harap ng puntod ni Jem, nakatayo siya, may sinding kandila sa kamay. Tahimik ang paligid, pero buo ang loob niya. Jem, mahinahon niyang sabi, nanggigilid ang luha. Mahal, huwag kang mag-alala. Sinunod ko lahat ng sinabi mo. Kaya ko nang wala ka. Kaya ko ng mga anak natin. Huminga siya ng malalim. Salamat sa buhay at tulong mo. Dahil sa'yo, naging maayos ako. Pagaan ang dibdib ni Bien. Hindi na problema ang pera. Hindi dahil may iniwan si Jem, kundi dahil tinuruan siya nitong tumayo sa sariling paa. Kahit talikuran pa siya ng mundo, alam niyang kakayanin niya. Napangiti siya sa gitna ng katahimikan. Tama siya. Naisip niya, ang edukasyon ang naging panlaban niya sa lahat. Doon niya tinapos ang kwento. Walang galit, walang pagsisisi, tanging pasasalamat. Nagmamahal, Engineer Bien.